Senator Lacson may history to do that. Ginanon din niya yung former Senate President Villar. Basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? And the word war continues. Not backing down si Senador Panfilo Lacson matapos ang umano'y live selling ni Senador Alan Cayetano. Integridad na raw niya ang pinupuntirya na pamana ng kanyang mga magulang. Nangangalap na raw ng ebidensya si Lacson para ilugar si Cayetano at dalhin sa kulungan kasama ang kanyang mga kaalyado. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Sobra na yun! Senador Ping Lacson pumalag sa pagtira umano ni Senador Alan Cayetano sa kanyang integridad. Cayetano, dapat na raw ilugar sa Quezon City Jail. Trust rating ni PBBM bumagsak sa record low ayon sa latest SWS survey. Numero ni VP Sara napanatili. Bakit parang kasalanan ko? PCG spokesperson Jay Tariela bumanat kay Senador Robin Padilla kaugnay sa racist AI video. Dalawang US troops patay sa pag-atake ng Iran. Washington, rumesbak. Actress Yasi Pressman at Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte engaged na. Senator Alan Cayetano has crossed the line. Yan ang sagot ni Senator Ping Lacson kasunod ng aligasyon ni Cayetano na lumobo raw ang kanyang salin sa pagpuntirya sa kanyang integridad. Dapat na raw ilagay si Cayetano sa Payatas Jail. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang tila pagdoble ng SALN o Statement of Assets and Liabilities ni Senator Panfilo Lacson noong 2025 mula sa huling SALN niya noong 2022. Sagot ni Sen Ping sa kanya, kahit wala siya sa gobyerno mula 2022 hanggang bago mag-eleksyon noong 2025, pumasok siya sa pagnenegosyo na nagbunsod kaya nakapagbayad pa ng higit 13 million pesos na buwis. Nitong Sabado, tinawag din ni Sen Alan si Lacson na isa sa mga pinakawalan ng Malacanang na attack dogs nito, bagay na inalmahan na ng tinaguriang Mr. Clean ng Senado. Kaya nitong linggo ng umaga, rumesbak si Senator Ping sa mga banat sa kanya ng Minority Leader. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Lacson na una at huling depensa niya ang kanyang integridad at ipaglalaban niya ito hanggang sa huling patak ng kanyang lakas. Sumobra na raw si Cayetano sa pag-atake sa kanyang integridad. Kaya sabi ni Lacson, hanggang kaninang umaga ay nagbibilang pa siya ng mga informant at testigo na makapagbibigay ng impormasyon at ebidensya na maglalagay raw kay Senador Cayetano sa dapat niyang kalagyan. At ito raw ang Quezon City Jail sa Payatas. Pero hindi rin natapos ang litanya ni Senator Alan. Sa kanyang FB Live nitong linggo ng tanghali, tinawag ni Cayetano si Lacson na chief persecutor ng mga senador. Dahil nagawa na raw niya ito kina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero at Erwin Tulfo, maging noon daw kay dating Senate President Manuel Villar. Si Senator Lacson may history to do that. Ginanon din niya yung former Senate President Villar. Basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. Banat pa niya, hirap makipagdebate sa mga taong edad 70 pataas. Kailangan na lang niyang intindihin.
But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Git ni Lacson sa kanyang pinakabagong post sa X. Sinubukan ng tibagin ng administrasyon noong 2001 ang kanyang integridad, subalit hindi nagtagumpay. Ang integridad niya ang pinakamahalagang pamana sa kanya ng kanyang mga yumao ng magulang na sa kabila ng kanilang kahirapan, pinakita nila sa kanya ang kanilang buhay bilang halimbawa. Sagot ni Cayetano, So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Debate lang yan eh, pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta. Kasama kayo pare-pareho sa case build-up. naniniwala raw siyang magsasabi rin ng katotohanan si Lacson kalaunan kaugnay ng issue ng flood control scandal. Panawagan niya sa kanyang mga taga-suporta, huwag kamuhian si Lacson, kundi ang mga sinasabi niyang mali. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator Ping, magandang gabi po sa inyo and thank you for your time. George, Ivy, magandang gabi at thank you for having me. Well, firstly, Senator, binira po kayo ni Senator Alan Cayetano hinggil sa paglaki ng inyong net worth. Dumoble raw, pero yung rebuttal ninyo, hindi doble, kundi 4 times bigger since you left the Senate in 2022. Can you explain to us bakit nga po ba lumaki yung inyong net worth in between 2022 and 2025? Yeah, unang-una, wala ako sa gobyerno from 2022 hanggang 2025. Ang huling file ko ng SALN 2022 siyempre nung nag-exit ako. Ang sunod na pag-file ko 2025. So yung pagitan na yun, wala ako sa gobyerno, private individual ako. Meron kaming real estate deal na nag-broker kami, medyo malaki yung deal at kumita kami. Masama ba yun? At ito'y pinagbayad ko ng buwis. Katunayan, yung taxable years ko ng 2023 and 2024. Sa 2023 taxable years, nag-file ako ng 2024, 10.5 million pesos. Dahil nga, malaki yung amin na kolekta. Doon kasi hulugan yun hindi naman bigla yung binigay sa aming yung broker's fee. No, hanggang ngayon nga, meron pang binabayaran sa amin doon, hindi pa kumpleto. And the following year, yeah. And this is the only business po na nagkaroon kayo in between 2022 and 2025? Hindi, meron ding iba, pero hindi ganun ka-significant. Ano? Ang point ko lang dito, wag mo atakehin ang integridad ko. Magpe-Facebook live ka. Alam mo, hindi ako mapatol sa kanya mga nauna kasi mga nonsense. Pero pagka-integridad na, alam mo, inalagaan ko to since noong previous life ko pa sa law enforcement. Naging Philippine Constabulary ako, naging police ako. Inalagaan ko talaga ito. Hindi ako tumatanggap sa mga gambling lords. Hindi ako tumatanggap ng mga lagay. Katunayan, ako nga yung nag-correct ng kotong culture. Pinalitan ko yung kotong culture ng mga pulis kasi I was leading by example. And then when I ran sa Senate, ganun din, pinagpatuloy ko yung aking advocacy. Hindi ako tumatanggap ng pork barrel. Wala akong kinukuha ang kickback. Kapag may mga lobby money, hindi ko ito tinatanggap. Katunayan, minsan pag may nagpapadala nga, pinabalik pa namin. Alam ni Senate President Tito Soto to. Kasi minsan may nagpadala sa aming congressman at okay na raw yung kausap nila. Sinauli namin. At hindi namin sinauli sa congressman. Sinauli namin doon sa mismong applicant ng franchise noong araw. Senator, meron ho ba kayong personal na alitan kay Senator Alan Cayetano? Bakit ho ikaw yung binabakbakan niya? And he mentioned na pinersonal mo daw siya. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ko alam yung sinasabi niya. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya personal, pati yung kay Senator Marcoleta. Nag-iintriga siya. Alam mo, sinama niya pa si Senator Tulfo, si Senator Escudero, Senator nag-iintriga siya. Yun lang naman point niya. Gusto niya mag-away-away kami. Kaya pinag-aaway-away niya kami. Pero hindi kami tatablan kasi nga pag nonsense ang sinasabi niya, hindi namin siya pinapatulan. Pero pag iatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan. Kasi wala namang pinamana sa akin yung magulang ko eh. Kundi yung kanilang magandang ehemplo sa pagiging tapat, pagiging honest. Mahirap kami nung araw. Super yung tatay ko. Nanay ko, tindera sa palengke. Pero pinalaki kami na maayos. At dinala ko yan hanggang sa magpahanggang ngayon. Mamamatay ako na hindi ako talagang
hindi ako corrupt na public official. But Senator, sabi po ni Senator Alan Cayetano, you are a chief persecutor. Ginagawa ayoko niyo daw ng po yun. patulang kasi ayoko nang patulang ganung mga patutsada kasi it doesn't make sense, ano. Walang sense para patulan. Ginagawa niya lang yan para sagutin siya, para magkaroon siya ng masasabi sa kanyang regular na FB Live. Yung sa kanyang, ewan ko kung ano yung pinapapil niya ngayon sa buhay. Pero wag niyang atakihin ang integridad ko. Talaga makipag-away ako sa kanya. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin doon sa aming files yung mga flood control, mga slope protection actually, saka mga ibang proyekto doon sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 gaa pa lang ito, record ito. Kaya hindi niya ma-address eh. Ang 70 projects yan, na-implement 68. At yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yun. Ang ibig sabihin, na-implement yan 6.715 billion. Now, may kausap kami mga kontraktor na nagsasabing hindi siya bumababa sa 25%. Hindi galing sa akin yan. Yan yung amin dinedevelop ngayon. Na pagka nag-resume yung hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Hindi ko sinasabing sigurado lalabas kasi work in progress ito lahat. Meron yung dalawang proyekto na Diskaya, St. Timothy, saka St. Gerard. Ganon din, may problema. Meron din yan yung sa top 15, yung Top Notch, Catalyst, Builders, na nasa top 15. Ito yung mga proyekto niya dyan sa Taguig na, pati nga yung kanyang bagman, identified na namin, hindi ko lang sasabihin kung sino muna, dahil dinidevelop nga namin ito. And just to clarify, yung dinadaanan ng kanyang mga kickback. Just to clarify, Mr. Senator, you're saying that Senator Alan Peter Cayetano, from that 6.9 billion insertions, nakatanggap siya ng 25% na kickback? Yun ang information, subject to validation. Yan ang sinabi sa amin nung kausap naming kontraktor na nangontrata sa Taguig, na hindi siya bumababa sa 25% yung singilan dyan siya. No? At yun yung, alam mo yung maski yung city engineer, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ano? Pero labas-pasok sa casino, ang win-loss record niya, yung lifetime na win-loss record, 2 aliases ang ginagamit niya. Nasa akin yung record niyan. Nasa akin yung dokumento niyan. Will this be... Ang lifetime win-loss record, yung panalo sa katalo, kung susumahin mo, nasa mga almost 500 million pesos. So kung city engineer, gano'n ang gawi, hindi ko alam kung tolerated niya ito o hindi. Pero yan, nasa record din yan. Ano pong plano nyo dito sa mga sinasabi nyo pong hawak nyong ebidensya at case build-up na ginagawa nyo? Will this be a subject of the Blue Ribbon Committee hearing o ibibigay nyo po ito sa mga law enforcement agency? Either way, pwede ko idiretso na sa ombudsman kapag yung mga ebidensya. Pero mas magandang edad sa Blue Ribbon para merong testimony. Katulad yung kay Bernardo, kina Alcantara, merong magpapahayag. At pagkatapos nun, sususugan yan ng mga documentary evidence para matibay. Katunayan, may mga naipadala na kami sa ombudsman. Pero mas mainam sa, alam mo, ang chairman yan, si Senator Erwin Tulfo, pinag-usapan na rin namin ito. Na pag nag-resume, meron kami mga ipapatawag na mga resource persons na siyang magpapahayag under oath. Pati yung mga dokumentong nandyan na sa amin, nasa baul na namin yan eh. Hindi lang naasikaso kasi nga medyo nagkaroon ng doon sa partial committee report, ayaw nila magpirma, medyo naantala. Pero ito, bubuhayin ko talaga ito dahil inattack niya ang aking integrity. Pero kailan nyo ho nalaman yung anomalyang ito? At saka bakit ho ngayon ninyo nilalabas ang mga points na sinasabi nyo ngayon? Baka po Hindi pa kasi George, hindi pa kasi nabuo noon. Mga bits and pieces lang, mga tidbits na mga information tungkol sa... Kaya nung hinalungkat uli namin yung mga records na hindi nga nailabas noon, yung pagdinig ng Blue Ribbon. Kasi natambakan kami rin ng, ng mga issues eh. Naipit kami sa Bulacan, do sa Occidental Mindoro. Diyan kami naipit eh. At tapos yun nga yung mga pahayag ni Undersecretary Bernardo. So hindi masyadong naasikaso. Pero naandyan, ngayon, hinahalongkat ko nga lahat yung sa mga staff ko. Pati yung mga napasyalan na rin ng staff namin yung mga proyekto dyan sa Taguig eh. Pero, kaya alam namin, may idea kami. Meron kaming drone shots.
kumpleto kami diyan. Kaya lang, ngayon nga, kinukumpile namin lahat para pag nag-resume ang hearing sa Blue Ribbon, magkakaintindihan. Pero just to clarify po, Mr. Senator, kung hindi ho kayong inatake ng personal ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi niyo ho itutuloy itong investigation na ito? Hindi, maharap din yan eh. Kasi pagka inalungkat namin yung records namin, pag nag-resume, lalabas at lalabas din yan eh. Kaya lang, minadali niya. Kasi nga, nag-attack siya ng integridad ko. Talagang ngayon, ipopokus ko muna dyan. Yung, sabihin mo ng reaction to sa kanyang mga pinagsasabi. Pero it was only a matter of time. Noon nag-imbestiga kami, lalabas at lalabas din yan. Nagkaroon lang kami ng ibang priorities noon. Kasi nga, naandyan na si Bernardo, naandyan na si Alcantara. So na-focus kami masyado doon sa Bulacan at saka sa Occidental Mindoro. Pero Senator Ping, wala pong kinalaman ito sa impeachment trial ni Malayo. Vice President. Siya lang yung nagbibigyan ng narrative na ganyan. Sabi niya, nililis daw, puro impeachment, nakalimutan yung flood control. Well, huwag siya mainip kasi may ghost din sa Taguig. Alright, maraming salamat po sa oras ninyo, Senator Ping Lacson. Thank you. Tuloy ang word war ni na PCG spokesperson to the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela at Senador Robin Padilla. Ayon kay Tariela, mali ang argumento ng senador na tila siya ang sinisisi kung bakit naglabas ng racist AI video ang state-controlled media na China Daily dahil sa ginamit niyang caricature. Anya, wala siyang intensyon na gamitin ang lecture bilang wartime propaganda at ang senador lang umano ang gumagamit dito bilang convenient excuse para sa China. Hindi rin daw niya binabanatan si Padilla dahil ito ang unang nagpangalan sa kanya. Una kasing nag-post si Padilla na unggoy naman daw ang ilang Asian ethnicities sa mata ng mga white colonizer. Sa huling pahayag ng kanyang opisina, kinokondena raw nila ang kumakalat na video pero hindi raw mapapalampas ang paggamit ng caricature ng mga opisyal ng bansa. Ang mga pahayag daw ni Tariela hindi lang tungkol sa social media kundi may kaakibat na bigat sa ngalan ng diplomasya, seguridad at mga Pilipino. Kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin si PCG spokesperson to the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Good evening, sir, and thank you for your time. Hello, magandang gabi sa iyo at magandang gabi rin sa inyong mga taga-subaybay. So, sir, China has repeatedly pointed that no ASEAN neighbor has supported the arbitral ruling, especially yung joint statement po natin with 13 other states just last week. What do you make of this statement? Well, una sa lahat, the Chinese government, mula naman lumabas ang arbitral award mula 2016 until now, has been not recognizing itong arbitral award. But regardless of the noise and ang pagkakaila ng China ng kapangyarihan ng arbitral award, tayo ay naniniwala that this is final and binding. And even if China doesn't support it, more countries now are supportive of the arbitral award. And for me, that is something worth celebrating, no? Na mas maraming bansa na sa mundo ang kumikilala ng 2016 arbitral award. Sir, the Chinese ambassador recently visited Batanes. Do you think the visit was made in good faith? Actually, that was the question that I asked the Chinese embassy. No, we have to remember na a month after his visit sa Batanes, ang so-called Chinese scholars naman ay naglabas ng kanilang illegal na claim na ang Batanes ay parte ng China. So my question that I asked the Chinese embassy was the relation. No, is it a goodwill visit or the honorable ambassador is conducting reconnaissance sa ating isla sa Batanes? And have you discovered anything na cause for concern of national security, sir? Well, as of this time, gaya na sinabi ni Secretary Gilbert Chudolo, of course, ang atin pong Armed Forces of the Philippines, sa Coast Guard, has been intensifying our patrol there to make sure na wala tayong makikitang pagtaas na bilang ng mga maritime forces or any aggressive response dito na may kaugnayan sa sinabi ng Chinese scholar. Sir, how about your crackdown on Chinese espionage? Because last year, marami po kayong findings ng PCG. Nag-intensify po ba yung presence ng Chinese spies in the Philippines? Well, that remains to be a project between the Armed Forces of the Philippines and other government agencies, particularly NICA and other intelligence agencies.
I cannot divulge right now kung meron tayong namomonitor or there are even significant increase. Sir, you've been exchanging posts and tweets with the Chinese embassy on social media. We're curious, is this part of the Philippines' strategy to actively and engage or combat posts counter to the arbitral award? Well, first of all, the reason why I personally choose to respond to all the narratives of the People's Republic of China is because as a spokesperson of the Coast Guard in pushing for our rights in the West Philippine Sea, para sa akin, kailangan nating i-counter ang mga maling impormasyon dito, no? Otherwise, those false narrative, those lies and misinformation, yan lamang ang magdo-dominate ng cyberspace, no? And it would even mislead and divide the Filipino people. Sir, following your latest post quoting Senator Robin Padilla, what part of your statement did you say the senator failed to understand? Well, naka-tatlong post sa Senator Robin Padilla, no? And para sa akin, yung sinabi niya kasing in English niya na daw, hindi ko pa rin naintindihan. So I really don't know what he meant by that. And secondly, kaya nga nire-reiterate ko my last post this morning, no? To explain na ang dahilan why I responded is because I don't believe that we are monkeys, in which he said na sa pananaw niya ng white supremacists daw, ng mga puti. But again, that's not the issue. No? That's why I highlighted it. Na ang pinag-uusapan natin dito is the video did and publicized by the Chinese government. And secondly, yung sinasabi niyang binabanatan ko siya, I highlighted na, siya ang unang nagpangalan sa akin. No? I don't intend to attack anybody, no? Na nagkakaisa tayo pagdating sa paninindigan sa West Philippine Sea. But I always correct those statements na tila nag-undermine ang ating laban sa West Philippine Sea. Sir, kung mag-respond po ulit si Senator Padilla, will you still engage the post of the senator? Well, for me personally, I think I have already said my piece and there's no reason for me to respond anymore. Para sa akin, it's already with finality. Kung anong nasabi ko ngayong umaga, I have already clarified it. And again, I don't have personal issues with Senator Robin Padilla. I just wanted to highlight na hindi tayo, I'm not accepting the statement that we are monkeys. Para sa akin, that is something that has to be corrected. Sir, last question. Are you hopeful that we'll finally have a legally binding code of conduct for the South China Sea? Well, that is the hope of our president and the national government, of course, sa pamumuno ng ating Secretary of Foreign Affairs, considering that we are the ASEAN host right now. We are all hoping and we are praying na magkakaroon tayo ng maayos at binding na COC na magre-result ng mas mapayapang pakikipag-ugnayan sa China at sa other ASEAN claimants on South China Sea. Maraming salamat po sa inyong oras, PCG spokesperson to the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Thank you, sir. Dekada na ang nakaraan ng tuldukan ng Arbitral Tribunal ng 9-9 claims ng China sa West Philippine Sea, pero hanggang ngayon hindi pa rin ito kinakilala ng bansa. May ginagawa nga ba ang gobyerno? Sa ikasampung anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Ruling ng Pilipinas ngayong taon, sinabi ng Chinese Embassy na walang ni isang ASEAN country ang pumirma sa joint statement ng Pilipinas at 13 mga bansa na kumikilala rito. Ngayong Nobyembre, magtatapos ang chairship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations at ang advokasya ng bansa for a legally binding code of conduct on the South China Sea mapapagkasunduan na kaya sa wakas. 1992 pa, idineklara ng ASEAN ang commendation para sa pagbuo ng isang COC dahil alam naman daw ng rehiyon na apektado ng lahat ng galaw sa katubigan ang kapayapaan dito. By 2002, pumirma ang China ng isang deklarasyon para isakatuparan na ang isang COC. Kung babalikan natin muli ang timeline ng pagbuo ng ASEAN bloc ng isang Code of Conduct, 34 years na ang nakakaraan simula nang ideklara ang pagbuo nito. Mayo nitong taon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan talaga ng isang COC sa pagitan ng ASEAN at China para mapanatiling stable ang ekonomiya ng rehiyon.
We cannot institutionalize any of those things until the Code of Conduct is finalized. The Code of Conduct between ASEAN and the People's Republic. So that, again, that is one of our aspirations as chair of ASEAN for 2026, that we find at the end of the year that we actually have a Code of Conduct. Ang Foreign Affairs Department naman kumpiyansa sa takbo ng negosasyon para sa isang COC at may progress daw ang pagpupulong ng ASEAN leaders. Talagang inaasahan ang pagbuo ng isang code ngayong taon dahil may napagkasundo ang agreement daw ang foreign ministers noong 2023 na tatapusin ang long-delayed COC in 3 years' time. Sakaling maisakatuparan na ang COC sa wakas, ayon kay PBBM, mapamamahalaan na ng isang binding agreement ng South China Sea kung saan alam ng lahat ng signatory parties ang mga dapat at hindi dapat gawin sa disputed waters. Samantala, ipinagmalaki ng Department of National Defense na nasa 44 na mga bansa ang sumusuporta sa 2016 Arbitral Award. Dahil dito, dadagdagan daw ng DND ang deployed assets nila at paiigtingin ang pagsunod sa international law sa pamamagitan ng pagdodocument ng illegal, coercive, aggressive at mapanlinlang na aktibidad sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipapakita raw ng Defense Department sa mundo na nakaangkla sa ebidensya ang aksyon ng Pilipinas at hindi sa propaganda. Di katiting na piraso ng teritoryo ng Pilipinas hindi raw kailanman isusuko ng DND at AFP. Hindi rin daw pasisiil ang bansa sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Bahagyang bumaba ang trust rating ni PBBM sa latest SWS survey sa harap ng kanyang ikalimang SONA. Naitalang record low na 34% noong Hunyo, mas mababa kumpara sa 35% noong March. Ayon sa SWS, 45% ng mga Pilipino ang may little trust sa Pangulo, habang 19% naman ang undecided. Ito ang unang beses na nakakuha si PBBM ng poor trust rating, ayon sa SWS. Samantala sa kabila ng hinaharap na impeachment trial, napanatili ni VP Sara ang trust rating na 57%. Ginawang survey noong June 20 hanggang 29 na may 1,200 adult respondents. Ang survey ay kinumosyon ng think tank na Stratbase Group. Suportado ng Malacanang ang plano ng Kamara na pasimplehin ang 2026 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dito ang pagtanggal sa traditional red carpet kung saan umano rarampa ang mga mababatas at iba pang bisita. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Lear Castro, mas gusto naman talaga ni PBBM ang tipid na SONA at nakasentro lang sa kanyang mensahe. Prioridad talaga anya ng Pangulo na ma-deliver ang kanyang report sa mga Pilipino. Pinaplansya na raw ng Philippine National Police ang seguridad para sa ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., nasa final phase na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para rin sa traffic management. Handa rin daw sila para sa mga inaasahang kilos protesta at titiyakin na igagalang ang karapatan ng mga rallyista. Una nang sinabi ng PNP na nasa 20,000 na pulis ang ipakakalat at may dagdag na puwersa pa mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Tila may babala ang veteran columnist si Ramon Tulfo para sa SONA ni PBBM sa susunod na linggo. Sa isang Facebook post, sinabi ni Tulfo na kritikal ang sitwasyon dahil may massive mobilization daw ang isang makapangyarihang grupo. Inutusan na rin daw ang mga miyembro nito na pumunta sa Metro Manila at hindi pinangalanan ni Tulfo ang grupo pero ayon daw sa kanyang tweet, gagawa na naman ito ng eksena. Isinailalim na ng Commission on Elections sa red category ang 27 lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa harap ng unang parliamentary elections. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na ibig sabihin nito may mga nakaraang insidente ng karahasan sa mga lugar na may kaugnayan sa eleksyon. Mas mahigpit na seguridad ng kailangan dahil sa mas seryosong bantarin umano mula sa communist groups. 90% ready na rin daw ang poll body para sa BARM elections. Samantala, nilinaw din ni Garcia na walang kaugnayan ng eleksyon ang paghahagis ng granada ng riding in tandem sa convoy ng mga sundalo sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. 2 sundalo at 3 sibilyan ang sugatan sa insidente. Accessible na ulit ang desktop version ng Facebook.
Down ang Meta service dakong 350 kaninang hapon at ayon sa reports, naranasan ito globally. No words yet from Meta kung ano ang cost nito as of press time. Bet ng exposure, Private Prosecutor Attorney Virgil Legutan pinuna ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panedo. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong linggo sa EDSA Guadalupe northbound. Green and go ang mga sasakyan. Down to the third week ng impeachment trial ni VP Sara, sentro pa rin ng inaasang diskusyon ng kontrobersyal na BIR box. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Mananatiling mainit ang talakayan sa impeachment court sa pagpapatuloy ng trial sa Lunes, July 20. Kaugnay sa hiling ng prosekusyon na magamit na ebidensya ang tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Tutol dito ang defense team dahil sa posibilidad na paglabag sa bank secrecy law at data privacy. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay House Trial spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, rerespetuhin daw nila ang desisyon ng senator judges kung bubuksan ba ang controversial na records o hindi. We will comply with the directive of the court and we will continue to do so. Hindi ho natin i-questionin kung anong magiging desisyon ng Supreme Court, ng impeachment court. We do not want to also restrict the powers of the impeachment court. We will follow whatever is the directive and the decision. Sa pagtatapos ng usapan sa Article 4 ang kaugnay sa grave threats, aminado si Representative Adjong na sumagi sa isip ng prosekusyon na ipatawag si former NBI Director Jaime Santiago para tumistigo sa impeachment. Pero sa huli, sapat na raw ang mga naunang testigo at si current NBI Director Melvin Matibag. The prosecution definitely covers all the possible way to strengthen the case under Article 4. We are requesting the testimony of not just the personality but the institution that has been in charge of the investigation. Ibig sabihin, we are also inviting personalities that has an official authority to speak on behalf of the agency. Bukas, nasa ikapitong araw na ang impeachment trial laban kay VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Binanatan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang umano'y pagpapahaba ni Private Prosecutor Attorney Amando Legutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anya, ginagawa ito ni Legutan para sa exposure sa national television. Pinuna ni Panelo ang umano'y paulit-ulit at mabagal na pagtatanong ng prosecutor sa mga testigo na kung bihasa naman daw ang gagawa ay kayang gawin sa maikling panahon. Ilang araw na lang at magsosona na ulit si PBBM pero para sa isang grupo, wala pa ring napapala ang taong bayan sa sinabi ng Pangulong, mahiya naman kayo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante. Matinding galit sa pamahalaan ang bitbit ng libo-libong rallyista sa ikinasang People's Indignation Rally ng United People's Initiative o UPI ngayong linggo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. One people, one voice, one Philippines, tama na, sobra na. Ito ang pangunahing mensahe na nasabing programa. Bit-bit ang mga bandila at placard na nanawagan ng mga kalahok ng mas matinding kampanya laban sa korupsyon at hinimok ang pamahalaan na panagutin ng mga opisyal na sangkot sa mga alegasyon ng katiwalian. Ayon kay UPI founder at chairman former Air Force retired General Romeo Pukis, layunin ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa ng mamamayan at ipanawagan ang mas mataas na antas ng transparency, accountability at mabuting pamamahala.
Giit pa niya hindi ito political rally dahil walang inimbatahang opisyal ng gobyerno, mambabatas o sino mang politiko para magsalita. Sa halip, mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang magsasalita ng kanilang saloobin. Dagdag pa niya hanggat wala umanong nakukulong na mga malalaking isda, ipagpapatuloy nila ang kanilang protesta. Panagutin, itigil na yung mga matinding korupsyon na yan, panagutin yung mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Ikulong sila, wala pa nakukulong eh. Ang nakukulong yung mga nagsasabi ng totoo. Ang kinakasuhan tulad ko, inaaresto yung mga nagsasabi ng totoo. Si Senator Marcoleta, di ba? Si Congressman Mike Defensor, sila ang nakakulong. Silang nagsasabi ng mga katotohanan dyan sa yung mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Mga congressman involved dyan sa flood control. Yung mga ghost project, wala pa nakukulong. Ayon pa sa United People's Initiative, magtutuloy-tuloy pa ang mga ganitong kilos protesta ng kanilang grupo hanggang sa mismong araw ng State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante. Patay ang dalawang tropa ng US matapos ang pag-atake ng Iran sa Jordan. Kaya ang Washington, rumesba kaagad. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Nagpapatuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos maglunsad ang US ng panibagong airstrikes. Ayon sa mga ulat mula sa US Central Command, ginawa ang mga pag-atake sa utos ni US President Donald Trump na nagsimula 6 p.m. Eastern Time. Layunin anya ng operasyon na pahinain pa ang kakayahan ng Iran na pagbantaan ng commercial shipping na dumaraan sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang sea channel sa buong mundo. Tinarget din ng US ang mga puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps na umano'y nasa likod ng pag-atake sa mga sundalong Amerikano sa Jordan. Bago ang airstrikes nitong Sabado, nagbabala ang Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei na magbabayad anya ang Washington dahil sa umano'y pagpapalala nito sa sigalot ng dalawang bansa. Umakyat na sa 16 ang kabuang bilang ng US service members na nasawi mula nang magsimula ang tensyon sa pagitan ng US at Iran, habang mahigit 400 naman ang naitalang sugatan. Lubos namang ikinaalarma ng United Nations ang patuloy na girian, kaya patuloy din itong pinapanawagan ng diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa. The Secretary-General calls on all parties to exercise maximum restraint, avoid any further escalatory action, and take immediate steps to de-escalate. He further recalls the obligations of all parties to fully comply with international law, including the protection of civilian and civilian infrastructure, and respect for navigational rights and freedoms. The Secretary-General urges Iran and the United States to urgently resume negotiations and address outstanding issues through diplomacy. We, of course, remain committed to supporting all efforts to prevent a return to conflict, to restore stability, and advance a comprehensive and durable solution to this conflict. Kinumpirma naman ng Iran na nagsagawa rin sila ng malawakang drone attack sa dalawang US base sa Kuwait bilang pagtugon sa pag-atake ng Estados Unidos sa mga teritoryo nito. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Bad news na naman sa ating mga motorista. Double-digit price hike sa diesel kasi ang nakaabak ngayong linggo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit. Linggo-linggo raw nagpapagasolina si Yam. Kaya raw sa pagsipa muli ng presyo ng langis ngayong linggo, maghihigpit na naman siya ng sintron. Siyempre hindi kaya yan ng budget. So, dapat ma-regulate. Tulad ng dati, tanggalin na muna nila yung mga excise tax, diba? Para dyan sa gasolina, para ma-regulate. Batay sa full week average ng Minaf Platts Singapore o MOPS, foreign exchange at cargo premiums, aabot na higit 10 pesos ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, posibleng umabot ng halos 5 pesos ang dagdag singil kada litro. Muling tumaas ang presyo sa global markets matapos masira ang US-Iran ceasefire at pag-atake sa oil tankers sa Strait of Hormuz. Para kay Bayan President Renato Reyes Jr., kailangan nang repasuhin ang oil deregulation law. Kahit na nabili mo ng mas mura,
yung iyong inventaryo ng langis, pwede mong ibenta ng mas mahal basta merong movement sa international market. So para sa amin, napaka-garapal na profiteering, no? Sobra-sobrang tubo. At pag bumaba naman yung presyo, napakabagal naman. Giit ni Reyes, nais din ng grupong bawasan o isuspindi ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo. Mabala ng bayan, hindi lamang motorista ang tatamaan ng dagdag singil sa gasolina. Posibleng susunod ang mas mataas na pamasahe, delivery costs at presyo ng mga basic goods dahil diesel ang gamit ng mga truck at public utility vehicles. Pinakamadali sana yung pag tinanggal mo yung buwis, ang benefits nun across the board for all consumers, no? Especially yung poor and the middle class. Una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng muling magtakda ang ahensya ng single price adjustment na susundin ng lahat ng oil companies para mabawasan ang bigat nito sa mga consumer. Nasa ilalim pa kasi ng National Energy Emergency ang bansa. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga oil company ang kanilang confirmed price adjustments na ipapatupad naman sa Martes. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel. Tiniyak ng Trade Department na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa ngayon sa kabila ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, wala pang manufacturer na naghahain ng petisyon para sa price adjustments. Naitanong ito dahil sa inaasahang jumbo oil price hike simula sa Martes. Tinatayang aakyat ang diesel ng hanggang 10 piso kada litro, habang ang gasolina ay hanggang 4 na piso. Engaged na sina model actress Yasi Pressman at Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Kinumpirma ito ng couple in an Instagram post with the caption, "Our greatest adventure," plus an infinity emoji. Makikita sa post ni Luigi ang kanyang pagluhod habang hawak ang engagement ring. Napaupo naman si Yasi as she got emotional during the proposal. Shinare din ni Yasi ang post with the caption, "Guess what?" while flexing her engagement ring. A blockbuster start for The Odyssey. Expected na mag-earn ng hanggang $257 million globally ang bagong pelikula ni Christopher Nolan. Posibleng malampasan nito ang mga naunang hit movies ni Nolan based on a strong opening in the US. The film, inspired by Homer's Greek epic, also received critical and commercial acclaim from critics and audiences. The Odyssey follows Nolan's Oscar-winning film na Oppenheimer. There's a new world record in the sport of running. Scottish runner Josh Kerr broke a 27-year men's mile record. Nakapagtala siya ng 3 minutes and 42.66 seconds sa Diamond League sa London, surpassing Hisham El Guerrouj's record of 3 minutes and 43.13 seconds noong 1999. Kerr also won the World Championship in the same distance in 2023. Few hours left before the highly anticipated FIFA World Cup finals. Nagtipon ng libo-libong fans ng Spain at Argentina to cheer their teams. Kanya-kanya ring takulo ang football community. Yan ang Agenda Weekend Report ni US correspondent Henny Espinosa. FIFA World Cup has taken New York City. Excited ang lahat sa finals. Spain versus Argentina. Ang Team Spain may maagang celebration sa Big Apple. Nagkantahan, sumayaw at namutiktik ang color red bago pa ang final match sa Sunday. I think they're going to be a tough opponent, but the match is going to be interesting. I think we are going to be nervous until the very last moment, but we are going to win. Obviously, we're going to win. Yes, yes. Waiting for tomorrow, and with a lot of desire. Honestly, with a lot of desire. Yes, well, I think the Argentines, wherever they go, they bring a lot of people, and the Spaniards don't always bring a lot of people.
but the few people we do bring cheer a whole lot. So, I think we're going to be able to handle the Argentines. Meron pa silang trophy-shaped balloon bilang pag-angkin sa championship. Hindi naging hadlang ang pagbuhos ng ulan sa pagtitipon ng Team Spain para sa ikalawang World Cup title mula sa una nilang panalo sa South Africa noong 2010. Pinuno naman ng Team Argentina ang Times Square sa bisperas ng finals. Mayroon ding kantahan, sayawan at selebrasyon. Lahat umaasang makukuha ng team sa pangunguna ni Lionel Messi ang World Cup Championship. We couldn't imagine it any other way. I have experienced many World Cups, the one last year, 2022, in Qatar, and everything. But to be here at this one, the one we're taking part in, there is no explanation. It's incredible, incredible. With everything being the last one for Messi, with everything. And may it be whatever God wants, but that we are enjoying it. We are enjoying it. Yeah, hopefully. I mean, we never want to jinx it, so we're very quiet when it comes to that. And we're hoping for the best. We're hoping that he plays well, and then we're hoping to celebrate afterwards. So yes, we're very hopeful, and luckily we can get to celebrate after. It would be an unreal story. It's impressive. I mean, it's like bringing a part of Buenos Aires, Argentina here. It's very beautiful to see all of this. The truth is that it's magic. Samantala, daan-daang fans rin ang nagtipon sa Santa Clara Night Market nitong Sabado para panoorin ang laban sa pagitan ng England at France para sa third place. This is a battle of football powerhouses. France is known to dominate offensively, while England is known for its organized defense and timely finishing. This is a matchup worthy of the global stage. Magkaibang teams ang sinusuportahan ng mag-inang Elizabeth at Karen Estiliore. Nagbukas ang England ng malaking 4-goal lead. Pero lumaban ang France, kaya't nauwi ang third-place match sa isang goal-filled thriller. Even in defeat, French captain Kylian Mbappe made history, scoring twice to become the FIFA World Cup's all-time leading goal scorer with 22 career goals. Tagumpay ang Team England sa lead ni Bukayo Saka na nakapagtala ng hat-trick natapos nila ang third-place finish with a 6-4 final score. Para sa bisitang ito mula pa sa Manila, football is a unifying force. It's amazing to see people come here from different parts of the globe, and then just I feel happy. This kind of game really brings family together, friends, and almost everyone. You know, some people would even leave their work just to watch the game. So it's just full of energy, full of fun. So go England! Mula sa magkaibang kupunan hanggang sa magkakaibang kultura, pinatunayan ng FIFA World Cup na kayang pag-isahin ng football ang mga tao. Sa huli, higit pa sa panalo o talo, ang diwa ng pagkakaisa ang tunay na nagwagi. Para sa Agenda Weekend, Hani Espinosa, Billionaire News Channel, Santa Clara, California. Baguio City's Gwendolyn Meliz Soriano, kinoronahan bilang Miss International 2026. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check ulit tayo sa C5 Eastwood intersection. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lanes. Isang photo ng asawa ni US Senator Mitch McConnell na si Elaine Chao ang nagpaingay sa social media habang paalis sa rehab facility ng asawa. Nakasuot kasi siya ng heavy coat, mask at sunglasses during a record-breaking summer heat sa Washington, D.C. May mga kumalat tuloy na online theories kaugnay sa kalagayan ni McConnell pero walang ebidensya sa mga pahayag na ito. The 84-year-old senator is currently undergoing rehabilitation after a fall at home and a mild case of pneumonia. Muli namang umingay ang panawagan para sa age at term limits sa mga mambabatas dahil sa matagal na pagkawala ng senador. Sumabog at nasunog ang isang private yacht habang nasa biyahe patungong Cebu mula Subic nitong linggo ng hapon.
Lumiyab ang MY Jason sa kayang 4 na crew sa karagatang sakop ng Barangay Mabini, San Fernando, Romblon. Ayon sa natanggap na report, Kahidyokan Romblon LGU, umusok daw ang makina ng yate at mabilis na kumalat ang apoy. Na nagka-problema sila mga around 11 to 12 a.m. or noon. So nagsimula daw po yung usok sa may makina. Sinubukan po nilang patayin ito using fire extinguisher pero mabilis daw po kumalat na rin po yung apoy nila na naapula hanggang hindi na po nila na-control. Ayon sa Philippine Coast Guard, ligtas ang mga sakay ng yate at iniimbestigahan na ang insidente. Natagpo ang patay sa kanyang sariling bahay ang 28 anyos na guro ng Ateneo de Naga University. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Laizel Permale. Wala na raw itong saplot ng kanilang madatnan sa Pacol, Naga City, alas 6:30 kagabi. Nagluluksa ngayon ng buong universidad sa pagpanaw ni Permale na 8 taon raw nilang kasamahan. Iniimbestigahan pa ang insidente. Nawi sa trahedya ang outing ng magkakaibigan sa Zamboanga City. Ilan sa kanila ang nasagi pero isa ang binawian ng buhay. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Sa isang natubang puno sa gitna ng ilog na abutan ng mga rescue team ang 3 magkakaibigan na ito. Hindi sila makatawid matapos abutan nang rumaragas ang baha sa ilog ng Abong-Abong, Barangay Pasunangka, Zamboanga City. Naliligo umano ang magkakaibigan nang biglang tumaas ang tubig. Pahirapan ang pag-rescue. Dahan-dahang tinawid ng rescue team ng Bureau of Fire Protection ang rumaragas ang baha hanggang sa maabot nila ang mga stranded na teenager. Matapos suotan ng life vest at helmet, isa-isa nang nirescue ang 3 magkakaibigan. Pero isa sa mga kaibigan nila ang hindi pinalad at nalunod. Natagpuan ang kanyang katawan sa Karatig Barangay ng Tumaga. Pero kanina pa naman yung rescue, hindi lang kami makapasok sa loob, mahirap. Kaya nung nakikita ko nga nahihirapan yung Matia Bureau pero kasi maliliit, pumasok na ako, tumulong na rin ako. Kasi nag-rescue din naman ako, that is my duty. Matapos ma-rescue, napaupo na lang si alias Ambet sa isang tabi habang tila hindi makapaniwala kung paanong umabot sa trahedya ang sanay masaya nilang river outing. Paraan doon kami resort, tapos ginawa kami scan sa kahit talya katilagwa. Kaya yan, pilit lang kami doon, sir, kaya hindi nyo dosuban lang yung buday yun. Sa sitio Kanukutan naman ilang river goers din ang na-stranded matapos abutan ng rumaragas ang baha bago na-rescue. Ang malakas na pagulan na naranasan ng Zamboanga City ay dulot ng localized thunderstorm. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel. Muling nasungkit ng Philippine Volcanoes ang Unions Cup Rugby title. Target din ng national team na makuha ang home court win sa next edition. Yan ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Muling pinatunayan ng Philippine Volcanoes kung bakit sila ang hari ng rugby sa rehiyon matapos ipagtanggol ang kanilang Unions Cup title kontra Malaysia. Matapos ang isang matinding bakbakan sa Nonthaburi Provincial Stadium sa Thailand, tinalo ng Pilipinas ang Malaysia 39-18 para masungkit ang ikalawang magkasunod na Unions Cup Championship. Matapos ang malalaking panalo laban sa Laos 74-0 at Singapore 33-10, hinarap ng Volcanoes ang kanilang pinakamahirap na pagsubok sa torneo. Maagang nakapagbukas ng score ang Pilipinas nang maipasok ni James Halasan Ryan ang unang try sa ikalimang minuto, habang matagumpay namang naidagdag ni Ryan Curtis ang conversion para sa maagang 7-0 na abante. Hindi naman nagpatinag ang Malaysia at nakabawi sa pamamagitan ng isang penalty kick at 2 try para agawin ang lamang 15-10. Pero bago magtapos ang unang half, nakahanap si Jason Bonilla Schirmer ng butas sa depensa at naipasa ang bola kay Edlen Hernandez na nakapagtabla sa score na 15-all sa pagpasok ng halftime. Pagbalik mula sa break, tuluyan ng sumabog ang opensiba ng Pilipinas. Pinangunahan nito ni Richard Nicholas Lewis sa pamamagitan ng go-ahead try habang nagpatuloy si Ryan Curtis sa pagdagdag ng mahalagang puntos sa pamamagitan ng kanyang mga matatag na sipa. Nang makalapit ang Malaysia sa 25-18, mabilis itong sinagot na isang magandang team play ni Charles Amistoso Warren bago tuldukan ni Connor Brown ang laban sa isa pang try.
Tinapos ni Curtis ang kanyang napakahusay na laro sa pamamagitan ng mga matagumpay na conversion para isara ang 39-18 na panalo ng Pilipinas. Mas magandang balita para sa mga Filipino rugby fans. Ang Pilipinas ang magiging host ng susunod na edisyon ng Unions Cup, kung saan tatangkain ng Volcanoes na makamit ang makasaysayang ikatlong magkakasunod na kampyonato dito sa home court. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Make your text sing. Integrated na ang AI music generator na Suno sa iMessage, where users can make a song gamit lang ang text prompt or voice memo. Pwede ring pumili ng iba't ibang genre at isend agad sa chat ang ginawang kanta. This feature can be accessed globally through the app, making messaging hashtag more fun. Bow down to your new queen. Kinoronahan na si Gwendolyn Meliz Soriano ng Baguio City bilang Miss International 2026. Aside from bagging the crown, nakuha rin ni Soriano ang Best in Swimsuit at Best in Evening Gown Awards. Asked if what future she envisions herself sa Q&A, Soriano said, a leader who aspired people to believe in the beauty of their dreams. She is set to represent the Philippines sa Miss International pageant next year. Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Prague Management Corporation through its second Tulong Abante, Alagang BNC sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Dito nakatanggap ang nasa 500 homeless individuals ng libreng almusal gaya ng pandesal at kape. Unang inilunsad ang programa noong July 12 sa Tayuman, Manila. Plano ng Abante Billionaire Group na dalhin pa ang inisyatiba sa iba pang mga lugar sa Metro Manila. And of course, I would like to thank Mon for dropping by this Sunday. Yes, thank you guys. Welcome to Agenda Weekend. Thank you so much. I'm so excited to be here and to meet the expanded family of the Agenda Group, of course. Thank you guys for having me. And of course, we hope that you enjoyed your night kahit sinama mo kami dito ngayong Sunday. Thank you guys. Thank you. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Ako si Ivy Reyes. Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our official website, bnc.ph. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.